There's a light so shining inside me. Feelings in my heart must be what it is. He says he makes about the one who makes me happy. I love living in love with Jesus. I love that He makes the sunshine in my heart, but the way it's dim. Oh, how I love living in love with Each day I think He's sweeter than before. He satisfies me.
Ayan, so good evening po mga classmate, RC family, RC team, LC family. Ayan, so before we continue, tayo po muna ay manalangin. Shall we pray? Almighty Father, Lord God in heaven, you made heaven and the earth, you created all things, great and small, and you, Lord, the author, the sustainer, and giver of life. Lord, we praise you and thank you once again, Father, as you have brought us all together here. Once again, Lord, to have fellowship for your name. And Lord, we humbly ask for your holy presence and your holy angels to be with us tonight, Father. May you bless each and every one of us, Lord, our classmates, our RC family, and everyone, Father, will be joining us tonight. And Father, as we celebrate your goodness and your faithfulness, may you open our hearts and minds, Father, and may we be welcoming, Lord, for the message that you're going to share to us tonight, most especially, oh Lord, for the testimonies and the songs that we're going to render for tonight. Thank you, Father, for loving us, for the hope, for the mercy, and for everything, Father. And so this we pray in Jesus' name. Amen. Ayan, good evening po mga classmates, good afternoon, good morning. Saan man po tayong dako ng daigdig. Ayan, so it is wonderful time once again na tayo po ay muling-muling magkakasama, purihin ng Panginoon, and it's an honor and it's privilege na once again tayo po mga classmates ay magkakasama upang magpuri, ayan, through songs and testimonies sa kabutihan ng ating Panginoon. Ano yan, Kuya Kyle, di ba? So, ayan, Kuya Kyle, baka may nais kang batiin? Yan. Unang-una sa lahat ay nagpapasalamat ako kay Gwen sa ating dakilang Diyos na napakabuti at sa pagkakataon na muling binigay sa atin sa loob ng isang linggo na tayo po ay muling magkakasama. Higit sa lahat, binabati ko yung ating mga classmate na kasama natin ngayon na muli tayo po ay masaya na namang magbibigay ng awit at pasasalamat pa po sa ating mahal na Panginoon. At I hope and I pray ng bawat isa sa atin po ay nasa maayos na kalagayan, mga classmate. Alam po natin na ang ating panahon ay very busy. Ngunit tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon at binigyan tayo ng araw na kapahingahan, spiritually, physically, at higit sa lahat tayo po ay muli magpapatuloy. Ito ay extension, Ate Gwen, ng ating pag-aaral at pagpapuri sa ating mahal na Panginoon. Ayan, nandiyan na yung ating mga classmate, Ate Gwen, mga early birds, mga batiin. Ayan. Unang-una, andyan syempre ang ating Ate Melinda sa Lagubang de la Cruz. Good evening sa iyo dyan, Ate Melinda, sa iyo at sa iyong buong pamilya. Siya po ay watching from YouTube. Good evening po. Siyempre, kasama rin natin, Kuya Carl, si Kuya Jezreel. Lagi natin itong nakakasama. Happy Sabbath sa iyo dyan, Kuya Jezreel. Ano pa sa kanila ngayon? Sabbath pa. Ayan, so, blessed Sabbath day sa iyo dyan, Kuya Jezreel, sa iyo at sa iyong buong pamilya. Ayan. Siyempre, kasama rin natin, siyempre, ang ating Nanay Melly. Ayan. Good evening, RC team and viewers. God bless us all. Meron pa tayong kasama. Yan, sa Ate Felicidad Soriano Esteves. Good evening, RC Night Tambayan. Hello, Ate Felicidad. Good evening sa iyo dyan. Sa iyo at sa iyong buong pamilya. Happy watching! Ayan, syempre, ayan sabi ni Nanay Melly, good evening daw, Kuya Carl, at praise the Lord. Indeed, praise God and praise the Lord po na, once again, no, na magkakasama tayong muli. Tama yung sabi, Kuya Carl, extension, di ba, parang ng Sabat natin. Talagang punong-puno yung Sabat natin ngayon, mga classmate. Simula morning, afternoon worship, di ba, sa AY, tapos may sundown pa, and then may RC Tambayan pa tayo dyan. Di ba, purihin talagang panahon. Praise God, indeed. Ayan. A blessed evening daw to everyone. Ayan. At ating pong inaanyayahan siyempre ang ating mga classmate na ating pong i-share ang ating pong gagawing pag-aaral sa gabing ito. Yes. Ayan. At maraming salamat po higit sa lahat sa bawat isa na nagbibigay ng kanilang stars. Ayan, yan po ay napakalaking tulong po para sa ating pong gawain sa iba't ibang programa na ginagawa ng RC Ministry at LC Ministry. At naway patuloy na pagpalain po ang bawat isa sa atin habang tayo ay naghihintay sa ating Panginoon. Yes. Ayan. At yan. That's true.
At ang Panginoon ng bahalang mas i-bless sila, Kuya Kal. Ayan, syempre. Sabi nga ni Kuya Jezreel, thanks daw po sa greetings. LC and RC family. Ayan. So, yan na Kuya Kal. Medyo siguro yung iba nating mga classmates is coming pa. Ayan. Ayan, si Ayan. Kuya Israel. Andito si Kuya Israel. Kasama rin natin. Hello, Kuya Israel. Hello, Kuya Israel. At sana'y kung luluobin ng Panginoon ay magkita ulit tayo. Naalala ko si Kuya Israel ang tayo ay nakita. Ayan. Sabi yan sa Bahayang Pag-asa. Kami ay masayang-masaya po na tayo po ay nagkita. Hindi lamang dito sa online, dito sa ating StreamYard at also doon sa personal. We hope and we pray, Kuya Kal, na yung mga classmates natin makita. Kasi alam niyo po, tutuusin kami yung medyo malayo sa RC family talaga dahil dito kami sa Palawan. Kaya hindi ganun kadali talagang makasama pag nandun sila. Pero yun nga po kung lulubin ng Panginoon, RC family, mga classmates, nawa magkita-kita tayo one time, di ba? Kung di man dito sa panahon, sa langit. Siyempre yun talaga yung i-dream natin mga classmates, sa langit talaga magkikita-kita tayo. Aawit tayo ng mas maraming awit at testimony para sa kabutihan ng Panginoon. Diba, Kuya Kal? Yes, Ate Gwen. So, ngayong gabi, Ate Gwen, katulad ng ating nakagawian, pagdating sa ating pag-aaral, ito ay unang-una. Ate Gwen, ikaw ay maglalathala ng isang kwento. Yes. Isang kwento sa mga songs na narinig natin. Yes. Sa ating mga nakalakihang mga awit ng pagsamba. Na sa kabila nito, Ate Gwen, dito ay matutunan natin kung ano pala yung story behind that song. Sa mga song na ito. Ayan, syempre. Syempre, ating Ate Melinda, ganun din ang ating Kuya Jess. Syempre, ang ating Kuya Jess. Lakas mo yung ano yan. Ayan. Hello, good morning sa'yo dyan, Kuya Jess. Mas palang gabi sa Ate RC9 naman yan, Tikwen, Kuya Kal. Kuya Jess, hello. Nakakabis ang Kuya Jess. At sana ay kung luluobin ng Panginoon Kuya Jess, ay kayo po ay makapag-share ng inyo pong awit at testimony na rin para sa ating Panginoon. Ito si Kuya Jess talaga, singer ko. Oo naman, ang Kuya Jess natin ay masigasig. Nakaka-excite yun siya makasama tonight. Di ba, Kuya Jess? Kung meron ka pong time, ayan, dalaw po ikaw. Dalaw ka. Yes, kahit saglit lang. Alam mo, paborito kong awit ni Kuya Jess, yung Midnight Cry. Wow, grabe. Ang ganda-ganda. Kahit sinolo ni Kuya Jess, as in, ayan, purihin ng Panginoon, hello Kuya Jess, hello. Regards kay Ate Ellen. Yes, regards. Ayan, Ate Gwen. Yes, without further ado, tayo po ay magpuproceed na sa ating story for tonight. And once again, ilalathala yung story, and then igigess nyo po mga classmates ko ano yung song na ating story for tonight. Okay? Ayan. So, ang ating story for tonight ay isinulat ni Annie Sherwood Hawks. Ayan. Siya ay mula sa New York. Siya raw po ay pinanganak noong May 28, 1835. Oh, medyo matagal-tagal na. Sabi dito, by the age of 14, si Miss Annie daw po ay nagsusulat talaga ng mga poems. Tapos, napapublish talaga po yung mga tula niya sa maraming mga newspapers. So, ibig sabihin talagang talent na ni Miss Annie na magsulat ng mga tula at talagang pinapublish sa mga newspapers. Imagine, di ba po, kapag talagang ibang klase na yun kapag yung tula mo napapublish sa newspaper, di ba? So, yun. In 1859 daw po, she married Charles Hawks. At siya po ay nag-focus sa pagre-raise ng kanilang anak, 3 pong mga anak. Ayan. May isang doctor, si Dr. Robert Lowry. Isa po siyang prominent, isa po siyang prominent writer ng gospel songs. Siya rin daw po yung pastor ni Miss Annie doon sa Hanson Place Baptist Church in Brooklyn, New York. So, sila po ay Baptist. Ayan. So, itong si Dr. Robert Lowry na isang kilalang writer ng mga gospel songs, siya raw din po yung pastor nila doon sa church nila. Ngayon po, itong si Dr. Lowry, in-encourage daw po siya sa kanyang gift of poetry. Ayan. At sabi ni Dr. Lowry, i-promise daw po na magsusulat ng music
sa mga tula ni Miss Annie. Ayan. Parang in-encourage talaga siya, Kuya Kal, na magpatuloy sa pagsulat ng tula. Tapos nag-promise daw itong si Dr. Lori na lalagyan daw niya po ng music. Kasi ito nga si Dr. Lori ay isang kilalang writer, gospel songs writer. Ayan. So yon, itong song po natin for tonight ay naisulat noong June 1872. Ayan. Sabi ni Miss Annie, ito po yung pagkakakwento niya. One day daw po, as a young wife and mother of 37 years of age, she was busy with her regular household task during a bright June morning. So siya daw po ay 37 years old that time. Siya po ay busy bilang wife at bilang mother sa kanilang tatlong anak doon po sa isang araw na bright June morning. Suddenly daw po, she became so filled with sense of nearness to the Master. So bigla niya raw po naramdaman niyo parang pagiging malapit niya sa ating Panginoon. Ayan. One day lang nangyari. At siya po ay nag-wonder, she was wondering how one could live without Him. So she was wondering na paano kaya yung isang tao mabubuhay nang wala ang Panginoon? Parang napaisip niya bigla lang ng gano'n. Just one day lang, naisip niya yun. Either in joy or in pain, these words were ushered sa kanyang mga isip. So, either daw po kahit daw po sa kalungkutan at sa saya, sabing gano'n, yun po yung nag-a-usher sa kanyang mind. And then the thought of once taking full possession of her, and then blank, itong name, itong title ng song natin for tonight. Siya po ay nakaupo dun sa open windows at siya po ay nagsimulang sumulat ng song. At naisulat niya nga itong song na ito. Then po, dinala niya po itong tula kay Lori. Matandaan po natin, di ba? Si Dr. Lori is in-encourage talaga siyang magsulat. So, dinala niya, and then si Dr. Lori daw po ang nagdagay ng refrain o yung chorus at music dito sa tula. And then sabi po ni Miss Annie, yung pagkakasulat daw po ng song na to ay naisulat out of love and joy rather than under the stress of great personal sorrow. Kasi di ba po, kadalasan, yung mga previous natin mga story, kung napapansin niyo po mga classmate, Ate Princess, happy Sabbath sa iyo dyan, is madalas nasa sorrow sila eh. Madalas in misery sila, in pain sila, Kuya Kal. Kaya sila na-inspire na gumawa ng song. Pero ito pong song natin for tonight, ito po ay na-compose at nagawa out of joy and love. So, ibig sabihin, hindi po niya that time naranasan yung parang kagaya ng mga song na nasusulat kasi nga nakaranas ng paghirap sa buhay, yung mga ganon. Siya po yung song na to is out of love and joy niya nasulat. Ayan. In 1872, Ira Sankey used this hymn at the National Baptist Sunday School Association Convention. The following year, the song appeared in the Royal Diadem for the Sunday School, which was compiled by Lori and William Duan. The three words po, the term, yung title natin for tonight, the first three words title, is repeated to this hymn 20 times. Ayan, isa yan sa hint natin ha. Following the death of her husband, si Miss Annie ay nag-reflect doon sa power ng song na naisulat. Sabi niya, I did not understand at first why this hymn had touched the great throbbing heart of humanity. It was not until long after when the shadow fell over my way. Yun, tulad nga po, di ba, nung nasabi natin kanina, na nagawa niya yun is out of love and joy. Pero ngayon, Kuya Kal, Ate Wilma, good evening sa iyo dyan, is parang mas naramdaman niya yung power at yung message ng song nung naranasan niya na, Kuya Kal, na maging sorrowful. Dahil sa pagkamatay raw po ng kanyang husband. The shadow of a great loss, then she understood something comforting power in the words which she had been permitted to give out to others in the hour of sweet serenity and peace. So,
nakita niya po kung paano itong nag-comfort sa ibang tao. Tapos po, this time naman, naramdaman niya rin sa sarili niya kung paano siya na i-comfort ng song na ito. Imagine, di ba? Bago niya pa, sabihin natin, bago niya pa dinanas o mas kakailanganin o mas need niya ng comfort through this song, naigawa niya na yung song. Parang ano, di ba? Parang naiplano na ahead of time. Tapos ngayon, mas ma-feel niya, mas na-touch siya dito sa song na to, nung naranasan niya na, hello sa'yo dyan, Kuya Ben Apostol, na naranasan niya na yung ma-put siya sa pain at sa sorrow situation, Kuya Cal. At sabi dito, si Miss Annie daw po ay nakapagsulat ng 400 hymns text. Pero itong song natin tonight, ito yung only song na inaawit today. Her hymns were published in a variety popular Sunday school hymn books of the day. And then Mrs. Hawkes died, si Miss Annie Hawkes died on January 3, 1918 in Bennington, Vermont. So yun lang yung pinaka-story niya po. At sinabi dito, truly we need God in our daily lives. We cannot survive the trials, hardships, and even the temptations of this wicked and simple world without His grace and mercy. Sabi dito, kailangan talaga natin po talaga ang Panginoon sa ating buong buhay. So, yun lang naman yung ang hirap, di ba? Wala siyang hint sa title. Pero, ang sabi niya rito, itong 3 words, first 3 letter words ng song na to, ay inuulit sa song na to ng 20 times. At isa po Madami, siyang Ate Gwen. 20 times siya. At ito kanyang paulit-ulit niyang inawit nung time na siya ay nakaranas ng kapighatian sa buhay niya after the passing of her husband. Ayan. So, yun lang yung pinaka-story niya po, mga classmates. Hindi ko alam kung paano ako magbibigay ng hint. Bibigay ka nga ng hint. Ayan. Pwede na siguro tayong mag-guess, mga classmates. May nakita na kaming guess dito. Ayan. So, bago ang lahat, siyempre batiin natin ang ating Ate Princess Asitura. Happy Sabbath pa rin sa iyo dyan, Ate Princess. Ganon din sa ating Ate Wilma Manila. Hello, Ate Wilma. Good evening sa iyo dyan, sa iyo at sa iyo buong pamilya. Ganon din po kay Kuya Ben Apostol. Kuya Ben po ay dito po sa Ataga Church namin. Tagboros. Ayan, Tagboros, Palau. Puerto Princesa, Palau. Hello, Kuya Ben, sa iyo at sa iyo buong pamilya dyan. Good evening, good evening. So, yan mga classmates. Tapos na tayo sa story. Ngayon, kayo naman. Ano po yung guess nyo sa song natin tonight? Ayan. Ito ay, Ate Gwen, Yeah. syempre, lahat naman ng ating mga awit na ginagamit sa ating pagsamba sa Panginoon ay talagang very familiar sa bawat Yes. isa atin. At alam ko po na ito ay nararamdaman natin kung paano to inaawit. Lalo Yes. na sa kapanahunan na tayo ay dumadaan sa mga pagsubok. Ayan. Lalo na pag pakiramdam mong mag-isa ka. Mm. Tapos parang kailangan mo siya palagi. So dito, Ayun ang mga hint natin. So dito, Ate Gwen, Kailangan natin siya Diba? palagi. makikita natin dito na ayun na. Baka mabanggit mo eh. Ayan. Ayan, So, sa mga classmate na, Ayan. mag-guess na kayo. Actually, may guest na May si guess Ate na si Ate Melinda. Melinda, pero antayin natin, baka meron pang iba. Maghihintay pa ba tayo ng iba? Mag-iwa tayo. Hindi na siguro. Baka may mag-guess pa sila dyan. Asa may So, mga classmates mga natin classmates, tonight. Gusto ko rin namin sanang marinig ang inyong testimony about sa ganitong kalagayan sa ating buhay. Tulad sa kwento ng ating bida sa gabi dito. Kung paano ba natin experience. Lalo na itong kantang ating for tonight. For tonight. Ayan. Siyempre So, po. Lahat ito po naman ay tayo nasa nakakarinig. hymn natin, sa hymnal, di ba? Sa hymnal. So, Ate Ano Gwen, yung guess natin? wala na. Siguro kasi nga, oo nga. Baka pare-pare sila ng guess, kaya hindi na siguro Oo, sila hindi na kailangan. nag-typing. Ayan. Ayan, so merong sinagot ng ating si Ate Melinda. Ayan, ang sabi niya, I need the FDR. Wow! Pwede, di ba? I need the FDR. So, kailangan natin ng Panginoon every time. Sige nga. Tingnan mo ang Ate Gwen. Ayun ba yung title natin for tonight? Oo, Kuya tingnan Carl? mo. Ayan, so ang ating song for tonight, mga classmates, hindi na namin patatagalin dahil alam ko excited na rin ang everyone kung ano nga bang itong song na to. Ang song natin ay
Ayan, I need thee everywhere. So, congratulations sa ating Ate Melinda. Maraming salamat Maraming po sa sa inyo Ate pong Melinda. pag-guess. Yes, sa pag-guess. I Sa think title ng alam ating- ni Ate Melinda ang story. That's why, ang bilis lang ni Ate Melinda nag-type, mga classmates. So, ayan. Oh, meron pa na-guess. Si Ano Ate din? Lilibet. Bilyones. Ayan, si Ate Lilibet Bilyones Dumat. Hello, Ate Lilibet. Good evening sa iyo dyan. Yes, I need thee every hour. Galing ng mga classmates. Congrats po Ate Melindas at kay Ate Lilibet. So ito pong I need thee every hour. Ang word daw pong I need thee ay inulit ng 20 times sa song na ito. Mamaya tingnan natin. So, pakita ko lang po yung, ayan, I need thee every hour. Ayan, ito po yung ating bida for tonight, si Miss Annie Sherwood Hawks. Ayan, siya daw po yan. Ito naman po si Dr. Lori, Robert Lori. Siya yung nagbigay ng refrain or ng chorus at music doon sa tula ni Miss Annie. Ang laking ambag ni Dr. Robert Lori. Imagine nyo po kung wala si Dr. Robert Lori, baka itong tula is nag-maintain lang siyang as a tula. Diba? Ngayon, diba? We can sing this hymn every time or every hour, di ba? I need the every hour. Ayan. So, sabi nga sa ating text, Kuya Kal, Ayan. Yan ay makikita po sa John, John 15, chapter 15, verse 4 and 5. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit for itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me, you can do nothing. that's very true. Amen. Imagine. Kaya nga, we need Him. We need God every hour. So, yan. So, ito na yung ating song. Ayan, I need thee every hour. So, tatry po natin mga classmates awitin tulad ng nakaaguwian. Bagamat paos ang ating Kuya Kal, but para sa Panginoon. Ayan, samahan nyo kami mga classmates. Nandiyan po yung ating lyrics. Ayan. Hindi ko na. So, habang hinahanda natin Gwen ng ating pong song, ay sana po tayo po ay magkaroon ng maiksing reflection kung tayo po ba ay merong karanasan about dito sa napakagandang awit mga classmates, diba? Na alam natin ito ay very important sa atin kung ano yung nilalaman ng awit na ito. Ano ba tinutukoy dito at Gwen? Sino ba tinutukoy dito? I need thee. Hindi, ang Every Panginoon. Amen. We need God every Amen. hour daw. Ayan, sige. Try natin awitin ko yan. Ayan, mga classmates, sabayan niyo po kami. Every hour, most gracious Lord, nor tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. Stay thou nearby. Temptations lose their power when thou art nigh. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour, in joy or pain. Come quickly when abide, or life is vain. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee.
Oh, bless me now, my Savior, I come to thee. I need thee every hour. Teach me thy will and thy rich promises in me fulfill. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Amen. Amen. I need thee every hour. Ayan. Napakagandang awitin, Ate Gwen. Yes. Di ba po, kung makita natin mga classmate, di ba? Napakaganda. Anong sabi dito sa unang stanza, Ate Gwen? I need thee every hour, every hour. Mm. Most gracious Lord, no tender voice like thine can peace afford. Every need thee, I need thee every hour. I need thee every hour. Ulit-ulit, Ate Gwen. 20 times nga raw po. 20 times, di ba? Teach me thy will and thy rich promises in me fulfill. Yeah. Di ba? Sa chorus po, di ba? I need thee. Oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I I come to thee. Amen, amen. Napakagandang song. Imagine nyo na, classmates, no? Yung time na sinulat ito ni Miss Annie. Diba? Yung parang mas naramdaman niya lang bigla, yung parang malapit yung Panginoon sa kanya. Pero ayan po yung nasabi niyong mga words. Imagine, diba? Nakaka-touch, diba? Tapos mas lalo niya pang naramdaman yung song na to nung in pain daw siya. O, diba? Bago pa siya naging in pain, talagang alam natin na we need God every hour. So ito yung dapat na maramdaman natin at gawin sa buhay natin. Yeah. Di ba Kuya Nem, ganun din po sa inyo pong Ate Delia. Sa kanya pong actually parang ito ay iba. Oo. Hindi ba si Ate Delia? Ayan. Okay. Hello. Yung akin pong Unica Eha. Yes po. Nawala po. Asan po si Sa Ate Delia. Delia? Nandun po sa baba, may nag-aabala po sa kanyang ginagawang gawain. Ayan. Good evening po sa inyo, Elder Lem. Ganon din kay Sister Kate. Ayan. Kumusta po ang ating araw, Elder Nem? Maraming salamat ay muli tayo po ay nagkasama-sama sa gabi ito. Okay, maraming salamat Romeo and Juliet. At purihin po ang Panginoon Diyos na muli tayo ay nagpatuloy sa pamagitan po ng atin po mga pag-aawitan. At ako po ay bumabati rin sa atin po lahat ng atin po mga taga-subaybay. Elder Ike, alam kong nag-usap na tayo. Alam kong papasok ka rin sa gabi ngayon eh. No? Sana ay nandito ka rin. No? Kasi ganun pa man ay akin pong pinasalamatan kay lahat na wala po kayong, patuloy po kayong sumusubaybay sa RC Tambayan. No? At please like and share po sa atin po mga kaibigan o saan mo po kayong dakon naroon. Purihin po ang Panginoon Diyos sa gabi ito. Amen po. Amen. Ayan. So, Elder Nem, baka ang ating pong Sister Kate ay gusto rin pong bumati. Hello. Ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat and lalo na po sa mga nanonood. At lahat po ng nakikinig at nanonood naway mas i-bless pa po kayo. Amen. Hello. So, hindi na po namin patatagalin, Elder Nem or Kuya Nem. Kayo po ba ay, ano po ang inyo pong reflection? O handa na rin po bang umawit? At mag-reflect sa ating pong
Song for song tonight. for tonight. Bibigay na po namin sa inyo ang pagkakataon. Moment na. Okay. Anong okay? No, nais kong munang mag-reflect doon sa ano. I need the idea sa kananta nila. Oo. Okay, sorry po. Doon sa inawit nyo kanina ay para sa akin parang napaka madamdamin, no, na awitin para sa akin dahil hindi lang sa oras na kasi ang halos sa literal kasi sa ating mga buhay ngayon, sa reality natin, pagka nangangailangan lang tayo ng isang bagay, pagka kailangan talaga natin, pero hindi natin hinihiling na kung si kanino nang gagaling ang mga bagay na atin pong hinihiling. Kaya sa oras ng mga trials, doon na natin maalala yung sino nagbigay ng buhay sa atin at nagbibigay ng mga pagpapala, walang iba kundi ang ating Diyos. Kaya mayroon ka man o wala, sagana ka man o wala, mayaman ka man o mahirap, at anuman ang ating status ng ating buhay ay walang iba. No, walang ibang dumadamay sa atin, wala tayong ibang nilalapitan kundi ang ating pong Panginoon Diyos. Kaya bawat segundo, bawat minuto ng ating buhay ay atin pong italaga sa Kanya. No? Isang bagay nga lang po ay nakakalungkot, kami lang po ay kauwi lang din galing sa hindi po na po kami nag-iway. Dahil ang isa pong kapatiran ng Iglesia ng Marilao, ang kanya pong anak, no? Bagamat matagal ng panahon na hindi po, ito ang Kuya Kal, kaya nasabi ko naman napakahalaga ang atin pong buhay. Napakatagal na panahon na hindi nakabalik yung kanyang anak sa pananampalataya, bagamat ang kanyang ina ay talagang masigasig. No? At kanina nga po ay talagang tinawagan ang inyong lingkod. Sabay nung ano pa kami nag-usap, nung ano pa sabihan na pwedeng madalaw. So kanina lang talagang hanggang doon na lang talaga ang kanya pong buhay. No? Isa nga lang nakakalungkot, kaya sabi ko nga kanina, nanosegundo ng ating buhay talagang magtapat na tayo, lumapit na tayo sa kanya dahil hindi po natin alam. No? Sa bagay, hindi ko naman sinasabi na kasi yung relasyon niya sa Panginoon at sa kanya, sila na po nakakalam. Pero kung titingnan po natin sa atin pong pananaw bilang mga tao, nakakalungkot na siya ay binawian ng buhay na wala po sa piling na ng ating Panginoon Diyos. No? Pero hindi ko po sinasabing wala sa kanya yung kaligtasan kasi hindi po natin pwedeng sabihin yun. Ano? Yun sa atin ang sariling mga pananaw, parang ganun ang atin pong masasabi. Pero hindi po sa ganung akin pong tinutukoy, mga kapatid. No? Diyos pa rin ang nakakalam sa katiyakan ng kanya pong buhay. So, kaya bawat segundo po ng ating buhay ay atin pong ilapit sa ating Panginoon Diyos. Kaya ang amin pong kantahin sa gabing ito ay bilang pauna, wala pa po yatang mga nag-request. Amin pong awitin ay may kinalaman sa paliwanag mga anak. Ano yan? Na kailangan talaga natin yung kailangan talaga natin ang ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Kaya ang amin pong awitin sa gabing ito ay He is my all. Sige, sir. When the night is long, He is not home. Light that never fails, the water hope is gone. He is everyone, for every sorrow, great or small. He is my strength, He is my song, He is my own. When my world is troubled, He is peace. When my soul is burdened, He is my release. He is my solace when I weep.
He is my rescue when I fall. He is my strength. He is my song. He is my all. He is my way, my truth, my life, my joy in living. He is my comfort when I fall, and sweet forgiving. He is my fortress and the rock that cannot fail. He is my strength, He is my song, He is my all. So through all my days, He is my King, source of endless love, and all the praises I sing. And when at last I kneel before Him, Safe at home in heaven's halls, been as before, forevermore, He will be my all. He is my Savior, sure and strong. He is the light that leads me on. He is my strength, He is my song. He is my all. Amen po. Kaya kailangan po talaga natin ang ating pong Panginoon Diyos sa ating pong buhay, mga kapatid ko. Amen. Yes, indeed. Amen. Amen. Maraming salamat, Kuya Nem at kay Ate Kit sa song na He is my all. Actually, Ate Gwen, meron siyang relevance doon sa kantang I Need Thee Every Hour. Yes, Diba? of course. Because He is our strength, Mm. and ano raw, higit sa lahat, siya ang ating kailangan. He All is in our all. all. Yeah. Doon pala. Kaya pala, hindi lang pala sa pamamagitan lang ng tuwing Sabat lang, Elder Nem, hindi lang pala pwede every Wednesday lang, hindi lang pala pwede sa panahon lang na gusto lang natin, Ate Gwen, kundi dapat maramdaman natin, mga classmates, diba, yung ating pangangailangan sa Panginoon every Single hour. single hour. Every every time. minute, every second, and every hour sa buhay natin, maramdaman natin yung ating pangangailangan sa ating Panginoon. Yes. Dahil alam nga, sinabi nga kanina ni Ken, yung buhay natin ay hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa mga nalalabing mga minuto at oras na meron tayo. Pero kapag, Ate Gwen, tayo ay nasa ating Panginoon at ipinagpasakop natin, mga classmates, diba? Yung ating mga buhay. Actually, nagkakaroon tayo ng kapayapaan, nagkaroon tayo ng peace, nagkakaroon tayo ng joy despite na may mga circumstances sa buhay natin na hindi natin naiintindihan. Pero kung tayo ay nasa Panginoon, dahil alam natin, katulad na nga ng inawit ni Elder Nem at ni Ate Kip, di ba? He is my all. He is my all. Kapag doon natin ibinigay, tiyak ay meron tayong assurance. Ano pa bang hahanapin mo? Yeah. He is our all. All in all. So yan. naalala ko, Elder Nem, ano po, bago kami uli awit ni Ate Gwen, nung panahon na ako po ay nasa hospital, alam niyo po, yung every second, mga classmate, ng aking paghinga, Elder Nem, nang ako ay naka-oxygen. Actually, parang hindi ko na maintindihan kung ano yung kalagayan na meron ako noon. Pero ang isa lang ang kailangan doon, sabi ko, Lord, kailangan ko kayo ngayon at ngayon din. Ganun ko po nakita yung pangangailangan ko bilang tao. At alam mo, Ate Gwen, hindi lang sa pamamagitan sa mga bagay pala na sa hindi magandang kalagayan kaya kailanganin natin siya. Higit sa lahat, kahit doon pala sa panahon na tayo ay nasa maayos, di ba? Ay kailangan makita pa rin natin yung pangangailangan natin sa Panginoon. Yung pagpapasalamat, di ba po, parte ng ating buhay na patuloy nating isinasambit na Lord, kailangan namin kayo. Di ba? Ganun. Parang ang ganda kapag lagi tayong naka-anchor sa ating Panginoon natin. Very important bilang tao. Very true, Kuya Carl. Actually nga, mas kailangan natin ang Panginoon in times when we are happy. Kasi madalas yun yung time na hindi natin, alam mo yun, nakakalimutan natin ang Panginoon.
na hindi natin alam na ang Panginoon pala talaga yung naging reason kung bakit we are, sabi nga doon sa song in joy and in pain, we need Him every hour. Kasi nga naman, sa buhay natin, no, kung ano mang situation na meron tayo, kailangan natin ang Panginoon. Lalo tigit kapag tayo ay nawawala. Ayan, so, syempre kay Tatay Ike, nakasama natin ngayon. Kuya Nem, good evening sa iyo, Tatay Ike. Ganon din po kay Van Halen. Ate Van Halen Alfaro Felix. Yan, good Si evening Brother po. Van. Kay Kuya Van. Si Kuya Van. Yan, din, syempre kay ano rin po sa ating kapatid na si Telecamp. Good evening, mga kapatid. Watching from Australia. Ayan. Mula sa Australia ang ating kasama tonight. Ganon din po kay Ate Linda Santa Maria. Good evening everyone watching from Victoria, Tarlac District. Ayan. Good evening sa iyo Ang dyan. sarap talaga pagka nandito tayo, saan lugar tayo nakakarating pala, libre na eh. Totoo po yan. Ito yan. Diba? At ayun nga po, ang sarap kumanta para sa ating Panginoon. Diba po? Kaya it's a blessing na tayo ay habang meron pa pala tayong boses, Kuya Nem, hindi man ganun kaganda ang ating mga boses. Yeah. Pero ito ay ating pag ibinigay natin sa Panginoon, alam natin nagagalak Amen. ang Panginoon. At alam natin ang ating pong number one na kinalulugdan ay walang ibang ating Diyos na tunay na napakabuti. Ayan, Kuya Nem, bago po namin muli ibigay sa inyo ang pagkakataon, kami po muli ay aawit papuri sa ating mahal na Panginoon. At sa ating mga classmate, kami po ay umaasa na kayo rin po ay merong testimony sa gabing ito na inyo pong isi-share sa gabing ito para atin din po itong mabasa at marinig din po ng bawat isa sa atin. Ayan, may sinabi po ang ating Tatay Ike, Kuya Nem. Ano pong sabi niya? Hindi po maka-join. Andito si Jex sa amin ngayon. Punta kami last night break ng friend niya. Oh, ayan. Our condolences po. Ayan. Ayan, sa friend ni Kuya Jack. Ayan. Magandang gabi sa inyo dyan, Tatay Ike, at ganoon din kay Kuya Jack. Ganoon din po kasama natin sa gabing ito si Kuya Raminier. Ayan. Meron din tayong kasama mula sa Cagayan Valley, si Ate Julie Balungaya. Ayan. So, good evening sa iyo dyan, Ate Julie. Ganon din sa buong Cagayan Valley. So, ang aming next song for tonight ay May Word na Need din. At ang title po ay People Need the Lord. Ayan. Every day that pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. On they go through private pain, leaving fear to fear. Laughter hides their silent cry. Only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. People need the Lord. People need the Lord. When we will realize people need the Lord.
We are called to take His light to a world where wrong seems right. What could be too great a cost? Sharing life with one who's lost. Through His love, our hearts can feel all the grief they bear. They must hear the words of life. Only we can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize that we must give our lives for people need the Lord. People need the Lord. Ayan. Sabi nga raw po sa Psalms 32 verse 8, the Lord says, I will guide you along the best pathway of your life. I will advise you and watch over you. Amen. Ayan. So, ang Panginoon talagang, He always watches over us. So, lagi tayong ginagay niya. Ayan. Amen, amen. At praise the Lord sa napakagandang song. Sabi nga ni Ate Josie Aquino, amen, thank you. Ayan. Praise the Lord. Praise the Lord indeed, Ate Josie. Ganon din. Amen. Sabi niya. Amen. Ayan. Kenem, Amen po. Yan talagang tunay na habang na-realize pa natin na kailangan natin ang Diyos, talagang kapit tayo. Kasi minsan sabihin natin, nasa huli yung pagsisisi. Habang hindi pa tayo nagsisisi, atin na laging i-realize na talagang kailangan natin. No? Hindi pa man tayo naghihirap, hindi pa man tayo nagkaroon ng matinding karamdaman na naglilingkod pa rin tayo, i-realize na natin sa atin pong sarili, mga kapatid. No? Na para magsisi man tayo, nagsisi tayo na mayroon po tayong magsisi man tayo na sa ating buhay na hindi po natin panghihinayangan ng yung ating sarili, yung ating pong buhay, no? Magsisi tayo dahil ang iba ay hindi na-realize na mayroon palang Kristo na silang bumubuhay sa atin at nagbigay ng buhay. Kaya para hindi po masasayang Ate Gwen, Kuya Kal, ang atin pong mga paglilingkod dahil pangako rin naman ito ng Panginoon sa bawat isa sa atin at atin pong itong panghawakan. Kaya pagkatapos ng ating mga awitin, mga paglilingkod nito, aawit po kami ng mga awitin na magbigay po ng pag-asa lalo sa atin. Pero ang amin pong aawitin ay Bisaya version, no? Yung sinasabing adto ta sa langit. No? Punta tayo doon sa langit. Amen. Hindi man marunong magbisaya to, pero minsan tinuturuan ko po magbisaya kasi proud daw siya magiging Bisaya rin yung aking anak. Maganda yan, Kuya Nem. Matuto ng Bisaya. Amin pong awitin ay adto ta sa langit. Amen.
kalibutan inilig ang atong puloy anan kaya ko sa kalubalabay lamang ang atong puluyanan tuwa sa langit sa atong Diyos giandan suon sa imong gipalihan dinhi sa yuta na puno sa kasalanan puno sa kagugot o kapakyasan igsuon dili ni ang atong puloy anan adto ta sa langit nga arang tangpuyan diin wala na'y kasakit nga atong matagamtan dito ta ninyo mag-uban uban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Ikaw na hugma dinhi sa kalibutan kay ang imong bahandi labaw pa sa uban suon sultihan ko ikaw diyain ang tanan maghibutag yung handi sa langit nga puloy-an adto ta sa langit nga arang tangpuyan diin wala na'y kasakit nga atong matagamtan dito ta ninyo mag-uban kauban ni Jesus langit nga puloy-anan tuta sa langit nga arang tangpuyan diin wala na'y kasakit nga atong matagamtan adto ta ninyo mag-uban kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Amen. Tunay po na nangako ang Diyos sa atin na ang sanlibutan ito daw ay hindi po talaga natin tahanan, kundi ang inihanda niyang tahanan ay nandoon po sa langit, na kung saan ay atin na po daw maranasan doon ang wala ng kasakit, wala ng gutom, wala ng pagdurusa, kundi makasama po natin siya ng mukhaan, mga kapatid. At kung sabi rito, kung nais daw natin mahalin talaga ang sanlibutan ito, pero hindi po talaga ito ang panukala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya panghawakan po natin, mga kapatid, dahil ang langit na bayan na inyo pong kanyang inihanda sa atin ay para po sa ating lahat na nais na maglingkod at nais pumunta roon. At iwaksi daw po natin ang ating pong mga gawaing makasanlibutan dito sa makasanlibutan gawain natin. Iwaksi na po natin dahil ang langit na bayan ay kanya na pong ihanda sa bawat isa sa atin. Amen po. Amen. Elder Nem, ay kay Ate Kit. Alam niyo po, Elder Nem, Kuya Nem, yung kantang yan ay talagang napakaganda. Yes. Sobrang ganda po ng kantang yan. Talagang pag yan ay inaawit ko ay talagang na-excite ako. Sa langit. Sa langit. Nakaka-excite. Di ba po? Na kung saan daw, ano sabi doon, Kuya Nem, na wala na'y kasakit. Yes. Diba? Grabe, po. Kung yan ay panghawakan natin, Kuya Nem, talagang napakaganda ng plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin.
Sabi nga, di ba po, walang pinakamagandang plano, paghihigit sa Panginoon kaysa sa atin. Ang kanya ay true eternity. Kaya gusto ng Panginoon ay makasama niya tayo. Ayaw niya tayong malungkot, Yes. ayaw niya tayong umiyak, ayaw niya tayong masaktan. Di ba po? Kaya ang sabi ng Panginoon, adto ta sa langit. Doon tayo sa langit, Pianem, na kung saan nandoon ang ating tunay na tahanan. Amen. Praise the Lord po. Pianem, napakagandang kanta. Purihin ng Panginoon. Halika. Ayan. At may bisita tayo, Kuya Nem. Yes. Si Kuya Jess, I hope na naghanda siya ngayon. Yes. Di ba po? Siya ay nandito na sa atin. Sana po ay makakasama natin ngayon ang ating Kuya Jess. At yan po. Ayan. Ayun, magandang gabi, Kuya Jess. Kuya Jess. Ayan. Good morning. Good morning. Kuya Jess. Good morning dyan sa'yo. Happy Sabbath sa ating Happy mga Sabbath. sa ating mga kasama. Amen. Sabi ni Ate Ellen, si Kuya Carl lang at saka si Ate Gwen. Oo, samahan natin, tara. Punta tayo, join tayo. Pero kami naman ay palagi naman nakikinig din. Especially yung naghahanda kasi kami sa araw ng Sabat ng umaga. Habang nakikinig kami ng RC Tambayan. Tapos habang nagdadrive pa rin kami, nakikinig pa rin kami. So natutuwa kami, na-bless kami. Regular kami na nakikinig, sumasama sa mga testimony, sa mga Thanksgiving, nakakatuwa. Ang isa nga na napag-usapan namin sa church, sabi ko, nakaka-bless na marinig sa bawat kabataan kung papaano sila nakakatanggap ng biyaya mula sa Diyos, pag-iingat sa umaga, paggising sa umaga, pagbangon sa araw, pagharap sa mga tao, pakikisalamuha, papaano nakakapaghatid ng biyaya na tinatanggap natin sa mga tao na nakakasalamuha natin. So nasasanay na sila na nagte-testify. Sabi ko, di ba, sabi sa Bible, we are called to become witnesses. Paano tayo magwi-witness kung wala tayong personal na experience? So sabi ko, sa buong linggo, hanap tayo ng isang bagay na talagang nakapagbigay ng impression sa ating puso. Kung paano tayo ginaguide ni Lord, kung paano tayo iningatan, kung paano tayo sa pamamagitan ng ibang tao na naihayag sa atin kung gaano tayo kahina, kung gaano tayo karupok, kung gaano natin higit na mas kailangan yung pag-ibig ng Diyos. Kasi Kuya Carl, sino ba si Elder? Mga elder, mga kasama ko ngayon, no? Nakakatuwa. Nakakatuwa kasi minsan iniisip natin, Lord, bakit parang kampante ang buhay ko ngayon? So I need thee every hour. Ikaw ba ay kailangan ko kung ako'y may pangangailangan lang, o kahit ang sabi nga ng ating mga elders ay kahit sa kaginhawahan, nandun pa rin yung pag-awit na I need thee every hour. Yung merong mga sandali na sa trabaho ko, nakaka-stress. Wala na akong ibang maiisip na gawin kundi mag-pause muna, hihinto muna sa aking mga gawain. Ipipikit ko yung mga mata ko. At yun din ang isusumbat ko. I need thee every hour. Bigyan mo ako ng strength, Lord. Kaya sa ating mga kasama, happy Sabbath. Tsaka dun sa mga nasa ibang lugar naman, ako po'y nakakasigurado na nakasama ninyo at naranasan ninyo ang mga biyaya ng ating Panginoon. Ang Midnight Cry, isa sa aking paboritong kanta. Pero itong week na to, ang naging kanta ko sa aking puso ay As the Deer Panted. Kaya ang message po ay as the deer panted for the water. Ganon din tayo na naglalahad ang Diyos
ng mga bagay o mga experience sa ating buhay para ipaalala na meron tayong Diyos na malalapitan. Kung minsan, Ate Gwen, iniisip natin na hihingi ako ng tulong sa kaibigan ko, hihingi ako ng tulong sa kamag-anak ko, hihingi ako ng tulong sa magulang ko o sa mga kapatid ko. Nalilimutan natin na ang una pa lang dapat nating takbuhan, ang Diyos. Tapos, ang Diyos ang maglalagay ng mga impression sa mga puso ng mga tao na i-allow niya na maghayag ng pagpapala nila ng tinatanggap sa Diyos na siyang ibibigay din sa atin. Yung aking irog ay nakatayo sa gilid. Gustong humalik. Halik muna. Dali po. Magandang umaga po. Ako po ay duty ngayon, mga kapatid, at Kuya Cal, Ate Gwen, and Elder Mem. Opo. Ay, Elder Mem. opo. Weekend duty po ako ngayon, pero lagi kami nakikinig ng RC, so nakakatuwa po at purihin ng Diyos. So, salamat po at ako'y lalakad na. Happy Sabat po sa lahat. Bye po. Ingat Ako naman nagising ng maaga na rin. Sabi ko, sasabay na ako sa pagbangon sa kanya. Kaya maaga ako nakabihis ngayon. Ang song na inimpress sa akin ng Diyos sa buong linggo na nagdaan, kasi nakakapagod talaga sa trabaho, is As the Deer Panted. As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Sa ating, yung pinaka-lowest part ng araw natin, kunwari, sa lowest part ng buhay natin, kung minsan nalulumbay tayo, hindi natin alam kung ano mga solusyon. Meron palang mga solusyon. At ang unang solusyon ay yung pagkapit dun sa mga pangako na binitawan ng ating Panginoon. Sabi niya, I will be faithful. Lahat, surely, goodness, mercy will follow us all the days of our lives. Regardless ng situation natin, kung nasa higaan tayo ng karamdaman or naandun tayo sa kasaganahan, our heart, our soul, sana ay palaging panted for the water. And who's that water? He's the living water. Sabi niya dun sa Samaritan, pag uminom ka ng water na to, never ka na, ever kailanman mauuhaw. Natutuwa ako dahil sa mga kasama natin ngayong araw ng Sabat na to, na pagpapaalala na ang kapaguran pala sa buong linggo ay merong katapat na kapahingahan. At yung kapahingahan na yon, Kuya Cal, ay hindi natatagpuan sa araw. Hindi pala sa araw ng Sabat matatagpuan ng kapahingahan. Ang kapahingahan pala matatagpuan kay Kristo. Sabi niya, lahat kayo mga nangangapagal, lahat kayo na napapagod, lahat kayo na nalulumbay, sabi niya, magsiparini kayo sa akin. Sabi ng ating Panginoong si Jesus, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sana sa araw na to ay maranasan natin na ang Diyos natin na mapagmahal at nagbibigay din at pagpapaalala na ang kapahingahan natin ay na kay Kristo lamang. Bago po ako umalis, kasi ako po yung magbibiyahe na rin, pero makikinig ako sa background.
ng 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 RC Tambayan. I hear the sound of a mighty rushing wind, and it's closer now than it's ever been. I can almost hear the trumpet as Gabriel sound the call. At the midnight cry, we'll be going home. When Jesus steps out on the cloud to call his children, the dead in Christ shall rise to meet him in the air. And then those that remain shall be quickly changed. At the midnight cry, when Jesus comes again. Sa ating paglalakbay, hindi po langit ang goal natin. Ate Gwen, hindi langit ang goal natin. Ang journey natin does not bring us to heaven. Ang journey natin is to come back into a relationship, the righteous relationship with Christ. At yung righteous relationship with Christ na yon will bring us in front of the Father, righteous. Not of our own self and our own doing, but because of what Christ has done for us on the cross. Wala nang kung minsan iniisip natin, ako ba'y mabuting tao, baka naman ako hindi katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Pero sabi nga ng ating Biblia, hindi yung gawa natin ang maglalapit sa atin sa Diyos, kundi ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ang maglalapit sa atin sa panan ng Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, sa ating mga kasama ngayon sa RC Tambayan, ako po'y mamamaalam na at magdadrive na po ako papunta sa simbahan. Pero hinihiling ko po at idinadasal ko na kung kayo man ay merong masamang karanasan, kung kayo man ay nalulumbay, kung kayo man ay nalulungkot, kung meron man kayong mga pangangailangan na hindi nyo mailapit sa mga kaibigan, kamag-anak, kung meron kayong mga karamdaman, sakit sa puso, mga karanasan na hindi kayo makapagpatawad, ilapit po natin lahat ito sa Diyos. If we confess, lahat, hindi lang yung ating kahinaan, ating mga kasalanan, kasablayan. If we confess ang ating pangangailangan, ang ating mga kahinaan, when we confess, ito yung relasyon na inaantay ng Diyos sa atin, Kuya Kal. Yun yung relasyon na magkaroon tayo sa Kanya, na magbibigki sa atin sa Kanya, na habang umaasa tayo sa Kanya, lalo niyang naipapakita na, Jessie, kahit anong sitwasyon meron ka sa buhay mo, kasama mo ako. Ilapit po natin lahat ito sa Diyos. At ang Diyos natin, kung hindi man sa buhay na to, magkakaroon ng solusyon. Ang mga problema natin ay sa bagong lupa na bayan na langit. Doon makikita natin ang katapusan ng ating mga pagdurusa, mga hinagpi sa buhay, kaligayahan ng puso ng Diyos, ng ating Panginoon, na maihayag na sa atin ngayon ang kapayapaan na ipinangako niya sa atin. Hinihiling ko po sa araw ng Sabato na maranasan natin ang mga pangako ng Diyos na ibinigay sa atin. I will be with you to the end of the ages. Panghawakan po natin dahil we need Him every hour. Not only every hour, Kuya Kal, siguro, no? Every moment of our life. We need Him every moment of our life.
Kaya maraming salamat po sa mga kasama natin ngayon sa umagang ito, sa amin, sa dako namin, at gabi naman sa Pilipinas. God bless po sa ating lahat. Amen, amen. Praise the Lord, Kuya Jess. Yes. Sa panahon na binigay Amen. mo. And have a blessed Sabbath day. At talagang kami rin po na nakikinig ay Nice. sobrang na-bless. Ayan. Midnight cry. Namiss ka namin, Kuya Jess. Ayan, nawala si Kuya Ayan. Jess. At naganda na siya pa. So, Maraming salamat. ingat Kuya Jess sa iyong biyahe. Happy Sabbath. Enjoy the rest of the Sabbath. Ganun din, Ayan. Ate Ellen. Kay Ate Kayo po Ellen, ay ganun din po mag-iingat. kay Ate Ellen. Ingat po sa Ayan. pagdadrive. Ayan, sabi nga ni Ate Venus Panaglima, amen. Wow, nakaka-inspire ang mga awit mo po, Kuya Jess. Ayan. Truly, Praise the it's Lord. very inspiring. Amen. Purihin ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Ayan, sabi nga ni Ate Venus, good evening, happy Sabbath, everyone watching from Italy with love. Wow, with love. At syempre, ang ating Kuya Kuya Jack, andito si Kuya kasama Jack. natin si Good Kuya Jack. evening, Kuya Carl, Tigwen, Elder Nem, and Kuya Jess. Yan, ganun din. Kasama natin Kuya Nem. Sige. Ate Ate Baby Baby Aboboto. Good Aboboto. evening sa iyo dyan, Ate Baby, sa iyo at sa iyong buong pamilya. Ayan. So, napakaganda. Kuya Napuno, Nem, ano napuno, po? napuno ni Kuya Jess yung buong ano natin, ano. Ah, At talagang parang na-summarize. Ayan, maraming masalamat Kuya Jess sa iyong pag-join to us tonight. And of course, syempre, ang ating Kuya Nem at Ate Kit. Syempre, makirinig din natin yan umawit. At Ulit. syempre, may mga reflections din, di ba? Hmm. Para sa ating, ano na ba, anong oras na? At sa ating pong mga classmate, pag Na, meron yes. po kayong mga prayer request, mga Reflection. reflection and pasasalamat, Yes. inyo pong i-comment at atin po itong ipapanalangin para sa ating pong closing prayer mamaya. Ayan. Ready na po kayo uli, anak Kuya Nem? At si Ate Kit. At si At Ate yung Kit. bunso. At meron Nakasamang ng- bunso. Nadagdag. Ito pa ba yung bunso? Yung aking kaisa-isang apo. Ay, apo! Oh, ayan. Ano po ang Ay, pangalan? sihay. Ano yung pangalan? Sihay. Si Calix po. Kaya minsan pagka sa RPO, sa Camdelia ako laging pagkagabing-gabi na ayaw matulog, laging nakabuntot sa daddy lo niya. Malapit pala sa Daddy Lolo ito. Daddy Lo. Ayan. Ano, tatawag na yung daddy lo niya. Teka lang, baby, aawit mo na Aawit pa si daddy lo at si... Sama ka, awit na tayo, awit. Ayan, habang naginit. Ready na po kayo? Ready na. Kaya Nem? Okay, ang amin pong sunod na awitin dahil inspired na po tayo sa mga salita, ng mga reflection, lalong mga sinasabi ni Kuya Jess na ganito pala ang maramdaman, lalo nung nagbinata ka pa, Kuya Kal, naramdaman mo kung paano ka na in love kay Ate Gwen, no? Kaya sa mga oras, sama-sama po tayong na in love ngayon sa atin pong Panginoon Diyos. Kaya ang amin pong awitin ngayon ay When You're in Love, Everybody Knows. In Abraham, it was love at first sight. In Abraham and Sarah, it was them something right. In the past, in the skies of time, beyond the shadow of a doubt. And then the boy was he walking his land. In his road, he wanted her hand. And he paid the price just to make her his own. And that's what love's all about. When you're in love, everybody knows. You don't have to say a word. Somehow it shows. It's in everything you do and everywhere you go. When you're in love, Everybody knows. Those reading is love stories can go, but the greatest love story that's ever been told is the picture of the perfect love at the highest price.
Our Heavenly Father, look down to all time. So I love His word and said, gonna make mine. And He gave us His Son, and He paid the price. And because of His love, we have life. Because you're in love, everybody knows. You don't have to say a word. Somehow it shows in everything you do and everywhere you go. When You're in love. everybody knows. And if You love Him like we say we do. His love will sing and we'll know that it's true. When you're in love, everybody knows. You don't have to say a word. Somehow it shows. It's everything you do and everywhere you go. When you're in love, everybody knows. When you're in love, everybody knows. when you're in love, everybody knows. Kahit saan po tayo magpupunta mga kapatid, basta baon po natin yung totoong pag-ibig na kay Kristo, no? Lahat ng tao ay makikita po sa atin na talagang nasa atin po si Kristo, no? Yung pag-ibig ni Kristo na kanyang pinagmana sa atin. Yes po. Amen po. Amen, amen. Walang galang. Talagang pag in love talaga, lalabas at lalabas yan. Parang ganyan, Elder Parang Ben. ganyan. Kitang-kita na in love sila sa isa't isa. Praise the Lord. Yes. Salamat po, Kuya Jesus Nel. daw, sinasabi Ganon niya. din kay Ate Ate Kit. At kay, Kay- Calix. kay Calix. Ayan. Ayan. Hello, Calix. Ayun. Talagang ayaw niyang mawala ang kanyang Daddy Lo. Daddy Lo. Ayan. In love. Ang baby Calix. Huh? Praise the Lord. Maraming salamat po kay Nem, Ate Kit, at ganoon Baby din Calix. kay Baby Calix. At Ayan. ngayon mga classmates, tayo po ay dadakot na para sa ating Huling. uling awit. Ayan, For kami po tonight. ay maghahandog po ng awit para sa ating Panginoon. Ayan. At ako na lang din po ang mananalangin ko yan para sa ating pong pagtatapos. Sabi nga po ni Tatay Ay. Tatay Ike, ayan. Kenem, pwede niyo pong basahin? Galing po kay Tatay Ike. I will sing unto the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have my being. Psalms 104 verse 33. Amen. Salamat po, Papa Ike. Ito na yan. We will sing for Papa. Yes. as long as we live. Diba? So for tonight, ang ating huling awit po. Ayan, ang aming huling awit po ay entitled Siya. Ayan, Siya. Siya. Ay ko'y may kaguluhan, ang landas walang patutunguhan. Kaibigan, ano kaya ang kahantungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan. Binigyan niya ng kapayapaan. Tanging kay Jesus mayroong tagumpay. Siyang aking
gabay. Siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan. Siya ang aking Panginoon, magpakailanman. At ngayon sa aking buhay, sa tuwin na siya'y nagbabantay, ang pag-ibig ay tunay na walang kapantay. Hindi na ako mangangamba, si Jesus laging kasama. Siya ay akin at ako'y sa Kanya. Siyang aking patnubay, siyang aking gabay. Siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan. Siya ang aking Panginoon, magpakailanman. Siyang aking patnubay, siyang aking gabay. Siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan. Siya ang aking Panginoon, magpakailanman. Siya ang aking Panginoon, magpakailanman. Ayan. Purihin ang Panginoon. Sa gabing ito, Ayan. Elder Nem, Ate Kit, talagang sabi nga doon sa awit, diba? Siya ang ating patnubay, patnubay, siya ang ating gabay. Si Jesus ang nagbigay buhay. Siya ang siya ang katotohanan. Kuya, at ano raw? Siya aking nagbigay buhay. Katotohanan, daan, Katotohanan. at siya ang Panginoon magpakailan pa man. So, lahat ay makikita natin, mga classmates. Lahat ay Siya. tanging Panginoon lang. Amen. Katulad nga ng ating kanta kanina, Kuya Nem, I need thee every hour. Sino po yan? Walang iba kundi ating Panginoon. Kaya ngayong gabi, mga classmate, ating pong natagpuan, ating nalaman na isang bagay na pinakamalaga sa buhay po natin, Kuya Nem, na patuloy nating kakailanganin ng ating Panginoon. Tunay na sa ating sarili, Ate Gwen, hindi natin kaya na harapin ang bukas, ngunit salamat dahil nariyan ang Panginoon. Katulad nga sinabi ni Kuya Jess kanina, napakaganda kung ating pong hahangarin. Hindi lang yung langit, Kuya Nem, kundi mismo yung nagmamay-ari ng langit at ang bibigay buhay, walang iba, ang ating Panginoon. Amen. Amen. Yes, amen indeed. So yan, mga classmates, sobrang na-bless tayo for tonight. Punong-puno tayo. Maraming salamat, Kuya Nem, syempre kay Kit, ganun din kay Baby Calix, kay Kuya Jess, kay Ate Ellen. Ayan. Sa lahat ng ating mga classmates na kasama tonight, maraming salamat po. Bagamat nais pa namin mag-overtime. Kuya Nem, baka may gustong Oo. sabihin pa bago tayo magtapos, Kuya Nem? Yes. Baka po may kay- final. Ayan, okay na lang. Kaya bagamat gusto pa natin sana, pero ang time po, alam naman namin din na kayo rin ay magpapahinga na rin. Ganon din naman tayo. Ayan. Maraming salamat sa Panginoon dahil tayo nagkasama-sama. Once again,
na-celebrate natin yung kabutihan at yung faithfulness ng ating Panginoon. Ano po, na tayo ay ni-remind na kailanganin natin ang Panginoon dahil apart from Him, we can do nothing. Sabi niya sa John 15 verse 5. Ayan, so wala tayong